Dito lang. Kita po kasi sa CCTV. 9 AM pa lang nakapark na po kayo. Aalisin ko naman yun. Kaya ng public road to, ate ha. Public road. Bawal po mag-park. Sino nagsabi? Ay, MMDA po. Huwag po kayo magsasakyan kung wala kayong parking. Kung wala po kayong parking, ibenta nyo na yan. Bebenta ko lang. Wala na rin kasi pera. Bebenta ko lang. Ayaman mo, no? Magpasaka ng batas, ate. Public road yan. Sa'yo to. Paano ka na nakapweta dito? Sa'yo na to. Paano ka na nakapweta dito? Tinatanong ko sa'yo to. Public to, wala kang pusa. Huwag mong gagawin ha. Nakita natin, may nakaparadang puting kotse. Opo. Yun yung kotse nung mag-asawa. Sa amin na po. Sa inyo yun. Yes po. Na hindi na dapat ipasok nyo sa garahe. May garahe ba kayo? Meron po. Meron po kami sariling garahe. Na yun, yung... Yung katapat Yun po yung ng kotse driveway. na Oo. Opo. So, ibig sabihin, kung may magpaparada sa harap ninyo, hindi kayo makakapasok sa garahe nyo? Yes po. Kasi curb po yung tapat namin eh. Mm-mm. Opo. Technically, karsada yon at hindi talaga dapat parking. Yes po. Tama? Opo. Okay, klaro yun. Alam ko, ang MMDA ay talaga naman na nag-ooperation. Mga mabuhay lanes, yung mga ganyan yun, Shari eh. Bawal mag-park, tama ba? Sa kalsada. Kalsada siya eh. Yes, ito Ha? Okay, kahit kayo, hindi kayo pwede mag-park Yes doon. po. Hindi po kami nagpa-park At hindi rin doon. kayo nagpa-park doon. Yes po. Okay. Ang problema, nagpa-park sila maghapon. Yes po. Okay rin lang sana kung 15 minutes, 20 minutes, sabihin mo na kahit 30 minutes pa eh, kung merong aberya o Opo. kung merong... Saan ba sila nakatira? Sa likod po na street namin. Hindi rin doon sa hileran ng hindi kalsada po. yun. Wala po kasi, the day after po na incident, inikutan ko po yung street nila. Nandun pa rin po, sa kalsada pa rin po sila nakapark. Doon sa street Sa nila? street na nila. Okay. Ang issue ngayon ay nung kinonfront ninyo, nung hindi nila inaalis at meron kayong, di ba, meron kayong proof na maghapon sila doon, ay sinulatan niyo yung kanyang sasakyan. Sinulatan ko po ng whiteboard marker po. Ayan anong sabi? Doon ka mag-park sa bahay mo. Opo. Lucille, anong ginamit mong pangsulat dito? Whiteboard marker po. So, nabubura yan? Yes po. Nakita ko rin po yung sakyan nila. Wala na po yung Okay, mga... so madali. Kung whiteboard marker yan, lang yan eh. Tubig nga lang, Yes kayang tanggalin yan eh. Pero ikaw na rin, pagsasabihan ko na rin, na sana Opo. gumawa ka na, papel. Mano ba namang papel na lang, ipit natin sa kanilang Opo. windshield wiper. Pero, ilang beses mo na ba silang pinagsabihan? Maraming beses na. Actually, first po yun. Pero kasi, sa 2 years po na nakatira na po kami doon, talaga pong talamak yung mga nagpa-park overnight sa kalsada. Hindi lang sila. Hindi lang po sila. Sandali, kung overnight, so kung merong aberya, kung merong emergency, Mahirap hindi po. kayo makalabas. Mahirap po makalabas. Kailangan mo pa pong i-atras yung sasakyan nyo. Okay, so medyo ito, may issue ito on safety and ano. Magandang hapon po, Sir Bong. Sir Bong, paliwanag nyo nga sa amin, pwede ba mag-park sa kalsada o hindi? Well, under Republic Act 4136, yung Land Transportation Act natin, more particularly sa Article 4, Section 46, naka-indicate po doon kung saan po kayo bawal mag-park. Okay. Kasi meron tayong mga no parking zones eh. Yes. So, ito yung mga may signage na bawal mag-park dito. But there are a list na certain areas on the street na hindi mo pwedeng parkan kahit walang signage. Kahit walang signage. Yes po. Oo. Yes. So yung within an intersection, on a crosswalk, within 6 meters of an intersection or curb line, Yun, yung curb. within 4, Yes po. okay, within 4 meters of a driveway entrance to a fire station, Yes. Understood. within 4 meters of fire hydrant, Mm-mm. and itong number 6, I think this is the concern, in front of a private driveway. Yun. In front of a Bawal po private doon. driveway. Actually, dalawa po ang Bawal po. dito. In front of a private driveway and curbada siya. Actually, yung, Tama ba? yung sasakyan Yun. naman po nila Yes. is nakapark po sa may tapat naman po ng bakod namin. Pero hindi po kasi namin maipapasok yung sasakyan namin dahil kailangan po namin bumuelta eh. Understood. Opo. Yung kailangan okay. mong magmaniobra. Opo. Oo. So, meron pong ganyan. Tama po yan, ma'am, dapat po maglagay sila ng 4 meters from each end
ng ano nyo, ng driveway nyo. Kasi that's the maneuvering area. So, hindi ka po pwede, kahit wala ka po sa tapat ng driveway, pero you're within the 4 meters of the driveway, bawal din po yun. Yun. Kumbaga perimeter siya ng pagmamaniobra, and for safety Opo, reasons, opo. safety and emergency reasons, mahirap nga Yes. naman Opo. na to maneuver Yes. any vehicle, lalo na kung malaki yung sasakyan. Kung motor, siguro Okay lang madali po. lang. Oo. Kahit tricycle siguro. Pero if it's a four-wheel vehicle, lalo na Mahirapan kung po. SUV or yung mga mini na mga mahirap talaga. Sir, pagka ganito po, ano po ang nagiging action in case na magkaroon ng yung hindi pagkakaintindihan? Does this go po to MMDA? Ma'am, actually, pwede nyo pong itawag sa 136 yan. Sa hotline namin, 136, papapuntahan po namin ng enforcer. Okay. Pero actually po, kung barangay road yan, kaya na po aksyonan dapat yan ng barangay. Yun. Dapat po, darating yung barangay dyan, titignan nila kung kanino sasakyan, kakausapin nyo may ari ng sasakyan na kung pwede iurong. As simple as that. Ang ayaw pong iurong, and then irrelevant. Kasi hindi naman pwede hindi iurong dahil nakaharang. So ngayon po, pwede po tumawag ng police. Alright. So pag tumawag ng police, yung police po ang magre-resolve nung alista na yan. Yun. Pero kami po, halimbawa, irereklamo niyo po yan. Halimbawa, perennial po, araw-araw ginagawa. Oo. Diyan na po talaga nagpapark. Hindi na po talaga kayo nakakapasok, maaabala na po kayo. Pwede po kayo magreklamo sa 8888, yung Presidential 888. Complaint Center. Okay. Pag nagpunta po sa Presidential Complaint Center yan, ibababa po sa amin, yung po mag-coordinate sa barangay, pero kami na po mag-coordinate yan. Pag naka-illegal park po siya, Oo. baka matukaw po siya o baka matutunan. Pwede po ba, may karapatan po ba yung homeowner or yung kung kunwari, lessee or tenant na maglagay ng no parking sign doon sa area niya? It doesn't prohibit you na maglagay, Halimbawa, may nakikita tayo, do not park in front of the driveway. Yes, oo. No parking dito. But it is reserved for you. Okay. Kasi marami po kasi naglalagay ng mga gulong, ng paso, tapos ilalagay doon, no parking. Pero sila naman ang magpapark. Din po yun. Bawal din po yun. Bawal din. Po yun. Kaya, ang pinakamaganda po talaga, magkaroon ng barangay ordinance na ito, maaaring magkaroon ng kasi ngayon may parking ban na tayo eh. Yun nga eh. Ng BIMD parking ban, Yes. So may mga district, Kung hindi mo covered yung barangay nyo, I suggest yung barangay mag-designate, Yun. no? And Pwede ba to? Hindi ba pwede to? Anong oras ba pwede, no? So, pwede naman sila maglabas ng ordinansa nila and then ipa-approve city council. yun. And Mas speaking maganda of, po yun kasi kanino po ipapa-approve, sir? Anong kailangan ng approval nito? sa city council. Sa city po, ma'am. council. Okay. Yes. Yung And- parking plan na yan, Oo. ipapa-approve sa city council. Actually, ma'am, pag-approve po ng city council yan, pwede po sila sumulat sa MMDA. Kami pa po ang maglalagay ng mga no parking sign. Ayun. Ma'am Patria, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Ma'am, ikukonsulta lang namin. Ang Barangay San Agustin ba ay meron po tayong mga tinatawag na no parking ordinances o yung pong nagpaalam po tayo sa City Council para italaga yung certain areas natin na no parking, lalo na yung mga masisikip na karsada, may mga bahay na apektado. Ganun po. Sa ngayon po, ma'am, meron po kaming ipinasa sa City Council na resolution galing po sa isang HOA dito po sa amin, pero hindi pa po kami natatawag for hearing po. Okay. Pero alam niyo po itong naging problema ni Ma'am Lucille Rose Pascua na ang inirereklamo niya ay isang Kagawad din po. Kagawad. Incumbent ba or former? Nakaupo po siya ngayon. O si Kagawad Nick
Tama ba? Hindi. Former kagawad po si Nick, tas yung asawa niya pong si Beth Mata, Lily Beth Mata ang nakaupo ngayon. Oo, nirereklamo po itong spouses mata. Opo. Oo. Nagkaroon ba ito ng reklamo? Nagreklamo ba kayo sa barangay? Hindi pa. Nagpa-blotter lang po ako. In fact, ako pa po yung pinadala nila ng summon letter na malicious mischief daw po. Kasi sinulatan mo. Opo. Naunahan ka. Opo. Oo. So, ibig sabihin, meron itong kaso na ongoing ngayon sa barangay? Yes po, magkikita pa lang po kami sa Wednesday po. Okay. So, Ma'am Patria, nandyan daw po sa inyo ang kaso na ito o yung magiging pagdinig tungkol dito? Yes po, ma'am. Ang complainant po namin doon sa nasabi po ninyong malicious mischief is si former kagawad Nick Mata. Actually po, kanina umaga ay hearing nila. Si kagawad Nick Mata lang po ang dumating. Hindi ka, napasabihan ka ba na today ang meeting niyo, Lucille? Ang sinabi po kasi sa akin Wednesday po. Wednesday ang alam mo? Opo. Okay. So siguro, kailangan nating ayusin yung Opo. scheduling para hindi ka ma-default. Kasi pag hindi ka nag-appear dyan, pwede itong maging summary proceeding and kung ano lang ang maibigay na mga katibayan doon, yun lang ang i-consider Yes, nila. Ha? Sa palagay mo ba, Ma'am Patria, magkakaayusan ito? Ikaw, Lucille, handa ka bang makipag-ayusan? Actually, kaya po ako nagpunta dito para po humingi ako ng tulong kasi yung si Kagawad Beth Mata, if narinig niyo po sa video, ako pa po yung sinabihan niya na ako daw po yung walang utak. Okay. So, medyo nagkasagutan. Yes po. Actually, sila po yung... CCTV. Opo, narinig po. Tapos, ayun po, kung ano-ano po yung pinagsabi nila sa aking mag-asawa eh. Sa buong video po na yun na tinatanong po nila ako kung sa akin daw ba yung daanan Pasada. na yun. Medyo mainit, medyo magbasa mainit. daw po ako ng batas. Aware naman po ako na bawal mag-park dyan. Pero ang tanong po, sila po ba aware? Okay. So, kung ganun, ang mangyayari nito ay i-coordinate dapat yung pagdinig. Kasi meron kang reklamo, meron silang reklamo. Yes po. Oo. Magandang hapon po, Sir Nick. Sir Nick, mukhang merong hindi pagkakaintindihan at may kaso, palitan ng kaso sa inyo po at ni Ma'am Lucille Rose Pascua. Tama po ba, sir? Opo. Oo. Ang pinagsimulan po nito ay tungkol sa isang insidente ng pagpaparada sa may lugar ng mga Paskwa. Tama po ba? Tama po. Ma'am, halos po yung yung subdivision sa amin, karamihan pero side parking. Medyo mahirap talaga yung parking, no? Okay. So, yung lugar nila, ako po nakapark din ako sa amin, sa may kabila, magkabila po kami. Yung lugar po nila, pinarkinan ko kasi may pinagagawa ko sa sasakyan ko, pinagagawa ko sa sasakyan. So, tatanggalin ko rin, o nagpa-park din ako banda ron. Ngayon, yung parking ko po, mag-ingay mag-ingay. Parang nanginig yung boss ko. Ma'am, yung pong parking ko, Opo. nakaparking ako sa pader. Yung pong nasa video na sasakyan na malapit sa gate, sasakyan po nila yun, hindi po sasakyan ko. Oo. Kinlaro po namin yun, sir. Opo, pero ang pinagtestahan po ang pinagtestahan po sa YouTube at sa Facebook, yung sasakyan nakaparada sa gate nila, na kanila. Hindi po akin yun eh. Wala na po yung sasakyan ko sa video. Yes, Ngayon, klaro po, oo. Ako po, yung pinatingan ko nasa pader, manghihingi naman sana ako ng dispensa. Kasi po, ganyan kami mag-parking dyan eh. Palibasa po, yan ano pa lang po yan, tira sa amin. Bago lang po yan sa lugar namin, hindi niya alam yung kultura ng mga tao dyan. Kami po, yung harap po, pinaparking na po yung parking niya, nag-usap po kami. Okay. Wala pong issue sa amin yung ganyan. Ngayon nakapag-park ako sa kanya, okay sana kung nagalit lang siya sa akin. Nagbigla po kasi ako, first time po nangyari sa akin yan dahil nung kukunin ko na yung sasakyan ko, puro pentel pen na sinulatan. Hindi po natin pinag-uusapan dito kasi kung yan ay natatanggal o hindi. Yung initial emotion po, sinalubong ako ng nagulat ako. Akala ko nga hindi po yung may-ari ng bahay ang gumawa. Akala ko mga standby
nandoon. Munti ko nga masigawan yung mga istambay. Akala ko silang gumawa eh. Okay. Kasi po, ginuhitan niya ng pectel pain eh. So nabigla po kayo. Paglabas niya, nakatinghan na siya. Sabi niya sa akin, magreklamo ka sa barangay. Ganun po yung salita niya eh. Parang ang feeling ko po, ako na yung agrabyado na ba't naman pinentilan ako tapos ang tapang nito, yun po ang feeling ko. Okay. Sige, Pero- tama po kayo, Sir Nick, ha, na yun pong, klaruhin ko lang po, tama po kayo, Sir Nick, na yung nakaparada na puting sasakyan dito po sa pinalabas is hindi po nasakyan ninyo yan. Sasakyan Yes po ni po. Miss Lucille. Kinlaro rin po namin yon. Kasi Hindi tinanong po ko akin po. Oo. At inamin po niya, sinabi po niya na hindi yan yung sasakyan at yung sasakyan po ninyo ay nakaparada sa mas may gilid. Bali sa curb. Yung sa video po, inalis niya po, Pero tapos yung- nilipat niya din po sa tapat na may signage na no parking sign. Doon niya rin po nilipat. Oo, kaninang- Sa kantong-kanto naman po. Sa lote pa rin po namin yun eh. Bukod po doon, meron bang ibang pagkakataon ng hindi ninyo pagkakaintindihan? Or first time nyo ba ito, Sir Nick, na makausap at makaharap si Ma'am Lucille? Opo, nagulat po ako na ang nakatira pala ron ay babae na kagaya niya. Hindi ko po alam na hindi ko po nakikita yan, hindi ko po nakikita lumalabas. Nagulat po ako. Actually, Okay. ang ano niya po, ang lola niya ay kaibigan ko. Kaibigan ko Ayun. po pamilya niyan eh. Okay, sige. So, nagtatanong lang ako, Shari, kasi dito kasi magsisimula yung pagkakaroon natin ng opportunity na magkaayos. Dito naman sa Wanted sa Radyo, palagi sinasabi ni Sir Rafi, di ba, na hanggat sa maaari, kung makuha natin sa mabuti at maayos na usapan, pag-usapan. Baka naman mainit lang ang ulo ng lahat ng panig nung araw na yun. At hindi, unang-una, dahil dun sa pagpapark. Pangalawa, aggravated by sa pagsusulat. Opo. Both parties, meron kayong pagkukulang, sabihin na natin. Ha? Hindi natin isinasantabi yun. But, Shari, tulad dito, hindi naman natin to matutuldukan dito. So, Miss Lucille, merong kaso na nakahain sa'yo on the... Yes po, sa side po nila. Yes. Opo. So, Sir Nick, meron kasing 3 pagkakataon naman na patawag ito, tama ba? And yung second one, hindi pa po nangyayari, tama ba? Meron pa po, Kung gusto nyong maghain, pwede kang mag-888. Yung Okay sinabi po. ni Sir Bong Nebriha. Okay po. Kasi all-encompassing yun eh. Opo. Pagka nagreklamo ka sa 8888. So, pwede yun. Opo. Inarrate mo lang yung sequence of events Okay para po. may appropriate na review. Opo. If at all, babalik rin lang ito sa local government unit. Walang hindi naayos sa mabuting pag-uusap. Ha? Ako, para sa akin, pare-pareho kayong may mali eh. Yes po, totoo naman po. Pareho-pareho kayong may mali. Kung titingnan na lang natin kung ano bang mas mabigat kung sakasakali kasi iba-ibang cause of action. Pero hindi magandang ehemplo, no? Sila po. Across all Opo. yung ating mga asal na ganun. Yung pagsagot, yung ginawang pagsusulat, yung pagsasagot at pananalita ng isang kagawad, yung pagpaparking, kahit na ba sabihin natin kultura, it Yes does po. not apply. Yun nga po. It does not apply. Kaya din po ako lumapit dito kasi natatakot ako for my family safety. Kasi nga po, kultura na po nila yun doon. Ibig sabihin parang baka mamaya madaming magalit sa akin dahil naninita nga po ako. Ilagay lang natin sa lugar dahil alam rin naman natin and as per statements ni Sir Bong Nebriha, meron tayong mga patakaran. Opo. Yun. And siguro, kailangan lang na paalalahanan. Okay? Sir Nick, bukas naman sa inyo Opo. itong patuloy na pakikipag-usap at gagamitin po natin yung proseso ng barangay para po sa Ma'am, pag-aayos nito. ma'am, ito po yung aking concern. Ano? Oo. Ito po yung aking concern. Ako po ay nagpunta sa barangay para nakaprocess para po mag-usap. Mm-mm. Taliwas sa ginagawa niya, ang sabi niya natatakot siya sa safety ng pamilya niya. Mm-mm. Yun ang sabi niya. Mm-mm. Pero wala siyang patid mag-post araw-araw ng mga offensive sa Facebook. Sinishare ko lang po kung ano yung mga nakikita ko online. Wala akong pinopost. If it's a news item, reposting a news item without any comment. Kung magko-comment, yun, ibang usapan. Ibang usapan yun. Kung ang comments will be parang inciting, certain emotional outbursts and whatnot, ibang usapan yun. Nagpark na po ako ron sa kabila. Nagpark na po ako doon sa tapat ng bahay namin.
Mm-mm. Inikutan po nila yung bahay ko at kinunan na naman ng picture. Ako raw ay nagpa-parking talaga sa kalsada at hindi naman daw ginagawa yung kalsada. Pinost niya po sa Facebook na naman. Totoo po. So, Kasi ang press ang tanong release pa rin po ma'am, nila, ang press release po nila, may ginagawa daw pong kalsada. Mamaya po, sisend ko po sa Facebook nyo yung video nyo na sinabi nyo pong may ginagawa pong kalsada sa subdivision natin. May ginagagawa. May Ang sabi ko, may ginagawang ginagawa sa kalsada. kabila. Kahit po yung sa summon niya sa akin mali-mali po. Ang sinabihan ko daw po sila na sana atakihin kayo sa puso. Pero based sa CCTV sinabi video niya po yun. ko, ang sinabi ko po doon, baka atakihin kayo sa puso. Okay. So, klaro opo, doon. mali-mali po sila talaga ng ng statements. Kung ganon, talagang kailangan ito, Shari, magkaroon ng panahon para magkaroon ng proseso. Opo. Oo. Para marinig ang panig. Opo. Oo. Kasi Kaya lang you have po, a point. You also have a attorney, point. Mm-mm. From barangay din po sila eh. Ang inaano ko po, maririnig po talaga kaya ako ng lupon. Okay. Ganito yon. Dahil nandoon na, okay, you have 3 hearings Opo. na pwedeng ninyong gamitin. Pag hindi talaga nagkaroon ng pag-aayos doon, that's when you will file, that's when they will give you a certificate to file action. Okay po. Okay? And then you can proceed from there. Kung Okay paano. po. Okay? Sir Nick and Ma'am Lucille, sasamahan naman po namin kayo no sa office po ng barangay para po dun sa susunod na patawag gaya po ng na-mention ni attorney. And if may problema pa rin, andyan pa rin si Sir Bong Nebriha no, Okay para po. doon kapag naulit-ulit, re-report na tayo kay Sir Bong Nebriha of MNDA. Okay. Sir Nick, maraming salamat ulit sa pagpapaunlak ninyo ng tawag namin. Salamat po ma'am and magandang hapon po.